Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung kayo po'y nakarating na ng Paete. Doon nagpupunta ako sa Paete kasi doon ako nagpapaukit ng mga santo. At doon sa mga nakarating na ng Paete, napansin niyo yung simbahang Katoliko, halos katabi ng isang simbahan. Sabihin ko na aglipay, magkatabi. Halos isang kanto lang ang diferensya ng layo. Kaya nga, alam niyo naman na sabay ang okasyon at palaging kinukwento sa akin, naku yan Father, yan ang problema namin dito kasi pag nagprosesyon kami dito, sabay din ang prosesyon nila. At pag nagsasalungat kami, nagbabangga kami sa isang kanto, pag hindi kayo maingat, pag tingin mo, ibang prosesyon na nasundan mo. Ano po? Kasi talagang ganun. Ano po? Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpunta ko doon sa simbahan, napansin ko doon sa simbahan ng Aglipay, mayroong nag-aaway. May nag-aaway. Ano po? Nagsisigawan. So tinatanong ko po yung taong simbahan doon sa Katoliko, sabi ko, ano naman pinag-aawayan nila dyan? Sabi nung caretaker nung Katoliko, sabi, ay, nag-aaway po, Father, kanina pa po yan kasi ayaw papasukin yung santo. Ayaw papasukin yung santo. Meron po silang tradisyon na pag kayo po ay nag-alaga ng santo, magpapakain kayo. Magpapanobina kayo, tapos pagkatapos ng nobina, ipapasok sa simbahan. Kaso, yung namamahala ng simbahan, ayaw papasukin yung santong kanilang gustong ipasok. Sabi ko, sino ba yung santong gusto nila ipasok? Si Pedro Calungsod. Ano po? Si Pedro Calungsod. Basta nadinig ko na lang doon sa sigawan. Ano po? Nagwawala yung sponsor na sabi, bakit? Sino ba yung santo natin sa loob ng simbahan na Aglipay? Sino daw yung santo sa loob ng simbahan na Aglipay? Di ba lahat naman yung Katoliko? Ano po? Kung nga naman, di po ba, So, gusto kong pasukin yung simbahan nila, gusto kong tingnan ang itsura ng di po ba? Meron ka bang makikitang santong nakatirik sa simbahan nila na hindi Katoliko? Wala. Ano po? Wala. Ano ibig kong pagtunan ng pansin? Ano ibig kong pagtunan ng pansin? Marami tayong santong Katoliko, lalong-lalo na yung matatanda na, mga sinaunang santo, mga Orthodox sila. Mga Orthodox. They are not really Roman Catholics. Before the separation of the church, the Orthodox and the Roman Catholics, lahat Orthodox. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Ano po? Pero bakit natin sila kinilala at patuloy natin kinikilala? Dahil kinikilala natin ang kanilang buhay. Kinikilala natin ang kanilang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, pag ikaw ba hindi nakilalang santo, ibig sabihin ba hindi ka mabuti? Hello? Pag ikaw ba hindi kinilalang santo, ikaw ba'y hindi naging mabuti? Maraming mabuting tao na hindi diniklarang santo. Naniniwala kayo doon? Maraming mabuting tao na hindi kinilala ng simbahan at diniklarang santo. Alam natin yun. Marami sila. Hindi kailangang ideklara ka ng simbahan na ikaw ay santo para ituring na santo. Magpakabuti ka. Hindi po ba? Magpakabuti ka. At alam natin na marami ring kinilala ang mundo
na kung saan hindi natin alam ang tunay na buhay. Tama po ba? Ha? Sabi nga doon sa isang patay, sa isang misa, kung saan alam naman natin kung kailan patay na, saka lang pinupuri ng mga tao. Hindi po ba? O, nagsasalita daw yung mga ka-office mate, pinupuri yung patay. Kung saan ay kung ikaw ay nakikinig, talagang feeling mo, santo na yung namatay eh. Hindi po ba? O, tumayo yung asawa. Tiningnan yung kabaong, hinabol ng anak. Sabi, ma, bakit mo sinilip si Papa? Sabi daw ng babae, tinitingnan ko lang kung Papa mo talaga yung namatay. Bakit? Ang gaganda na sinabi nila eh. Ibig sabihin, yung asawa hindi naniniwala. Hindi po ba? Iba pinapakita ng mister sa opisina kumpara sa pamilya. Mahalagang pagtunan ng pansin ito. Hindi porke walang makakaalam na may ginawa kang mabuti, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti. Many times I have said this, reputation is what we create before people, but we will be judged according to our character. Regardless whether we will be recognized or not, be good. Be good. Mga minamahal na mga kapatid, ang pananampalatayang walang pagsasabuhay ay patay na pananampalataya. Faith without works are dead. But works without faith are baseless. Mahalaga ng iyong ginagawa ay nakaugat sa iyong pananampalataya. Hindi pwedeng tayo ay sasabihin lang natin, tayo naniniwala, tayo nananalig, pero hindi natin ay sasabuhay. Pero maganda rin na ang dahilan ng ating mga magagandang ginagawa ay dahil sa ating pananampalataya. Anong mahalaga sa Ebanghelyo? Na kung saan, sabi nila, nagtayo ka ng rebulto, ng mga memorial ng mga taong ang mga magulang mo nagpapatay. Anong magandang halimbawa dyan? Ang modern na example dyan ay ang ganda-ganda ng wake ng nanay mo na kung saan ikaw naghanda pero nang nabubuhay ang nanay mo, di mo naman ginagalang. Hello? Ang ganda-ganda ng lamay ng magulang. Ang daming bulaklak. May pakain ka pa, may pa-cater ka pa. Na kung saan, nung nabubuhay ang magulang mo, alam mong pasakit ka. Yun ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. We can always pretend, but the truth will never lie. The truth will always haunt us. Diba? Wala yung pinagkaiba sa sinabi ko sa inyo dati na kung saan mayroong babae dyan na lumapit sa akin na, Father, ang sweet-sweet ng mister ko. 30 years na kaming mag-asawa. Kung makapagsabi ng I love you, walang humpay. Nalaman ko, may anak pala siya sa labas. Diba? Words, sweet words are not enough. Sweet words are not enough. Mga minamahal na mga kapatid, pwede tayong magkunwari, pero alam natin, huhusgahan tayo ng Diyos sa katotohanan ng ating pagkatao. Hello? Kaya mahirap yung taong simbahan tayo, pero hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Ang unang itatanong palagi sa atin ng Diyos ay, ang 10 utos. Simple lang naman yun, hindi po ba? Meron ka bang ibang Diyos? Do not use the name of God in vain. Keep Sabbath holy. Alam natin yun.
Ang pang-apat, honor your mother and father. The wake of your parents, sorry, I have to say this. The wake of your parents is nothing if you have failed to honor them when they are alive. Memorials are nothing if we have failed to honor them when they are alive. Amen. Two relationships we have here on earth. Intimate and faithful. Intimate and faithful. When God speaks of intimacy, He uses the example of the relationship between mother and child. But if God speaks of faithfulness, He always used the relationship between husband and wife. My dear friends, my brothers and sisters, it is not our relationship with the saints. It is our relationship with one another. It's good to examine ourselves, our relationship at home. Hindi yan pahabaan ng panalangin. Hindi yan palaliman ng salita. Palaging tanong sa mga anak, meron ka bang paggalang? Palaging tanong sa mag-asawa, ikaw ba'y tapat? Ikaw ba'y tapat? Have you been faithful? My dear friends, my dear brothers and sisters, we might be putting memorials on something we have been lying to ourselves. Keep in mind, we don't need recognitions so that we have to do good. Be good in spite of. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.